Simula pa noong panahon ng mitolohiya, kada 200 taon, isang labanan sa pagitan ng Diyos ang si Athena at ng hari ng daigdig ng mga sawi na si Hades ang nagsisimula. At ngayon, isa na namang banal na digmaan ang magsisimula. Kapag ang mundo ay pinagbabantaan ng kasamaan, tiyak na magpapakita ang mga mandirigma ng pag-asa. Sila ay tinatawag na mga saints ni Athena, at ang kanilang mga damit ay kumakatawan sa 88 konstelasyon. Noong ika-18 siglong Europa, isang grupo ng mga binata ang nang-aapi sa isang aso. Binato nila ang ulo nito para sa kasiyahan. Dumaan ang blonde na lalaking ito, nakaramdam ng labis na galit, at nagmadaling lumabas upang yakapin at protektahan ang aso. Nakatira siya sa isang ampunan sa labas ng nayon, at kasalukuyang nag-aaral ng pagpipinta sa simbahan ng nayon. Itinuring siya ng mga binata na isang kakatuwang tao. Inagaw nila ang aso mula sa kanyang mga kamay, nais nilang parusahan ito dahil sa pagkain ng kanilang tanghalian na pinaghirapan nilang bilhin. Inalok ng lalaking blonde na ipagpalit ang aso sa isang kahon ng pulang pintura na binili niya sa bayan kahapon. Ang pagbebenta nito ay makakabili ng maraming tinapay. Nakita ito, pinakawalan ng mga binata ang aso at naghanda para sa isang piging. Habang nagsasaya sila, may isa pang teenager na dumating at sinipa ang garapon ng pintura mula sa kanilang mga kamay, at ang pangalan niya ay Tinma. Sinaway ni Tinma ang blonde dahil sa napakadaling pagbibigay ng pintura gayong kailangan pa niyang magtrabaho ng husto para makuha ito. Nang tangkain siyang hampasin ng mga binata ng patpat, silang dalawa ay inatake ni Tinma ng mag-isa. Akala ng blonde ay sobra na si Tinma. Total, ginagawa lang naman iyon ng mga binata para sa pagkain at kaligtasan. Bukod pa rito, ayaw ng blonde na gumamit ng karahasan para malutas ang mga problema. Kaya, pinilit niya si Tinma na humingi ng tawad sa mga tulisan. Umalis ang mga binata na ginagamot ang kanilang mga sugat, hindi nakakalimutang bumalik at binalaan si Tinma na tandaan ang kanilang mga mukha. Mahirap intindihin kung paano naging kaibigan ng isang talunan na tulad ni Tinma ang isang mabait na tulad ni Blonde. Pag-uwi, itinoon ng Blonde ang pansin sa pagpipinta ng kanyang likhang sining. May pumasok, na nagsabing mas mahusay pa siya kaysa sa sinasabi ng mga tsismis, na parang ang mga painting ay maaring mabuhay anumang oras. Isa siyang pari mula sa katedral sa kagubatan. Naakit sa mga painting ng blonde, espesyal siyang lumapit upang salubungin ito. Humakbang siya palapit, hinuhulaan na madalas bumisita ang blonde sa katedral sa kagubatan dahil gusto niyang makita ang ipinintang larawan ni Saint Michael na nasa loob nila. Pumayag ang blonde at siya ang palaging pinapadala roon. Nabalitaan niyang isa itong magandang ipinintang larawan na hindi namamalayang magpapalungkot sa sinumang makasalanan, at magpapaiyak ng taos-puso kapag tinitingnan ito. Ang pinakadakilang pangarap niya ay ang makita ang ipinintang larawang iyon gamit ang sarili niyang mga mata. Nang marinig ito, biglang naging mapanganib ang lalaki. Mabilis niyang nabawi ang kanyang normal na kahinahunan. Tinanong niya kung bakit hindi pa kinulayan ng lalaki ang mga mata ng saint. Sumagot ang lalaki na hindi pa niya nahahanap ang tamang kulay. Gusto niya ng pula na parang paglubog ng araw. Kahit na sinubukan na niya ang maraming kulay ng pula, hindi pa rin niya ito makamit. Ngumiti ang lalaki, may hangganan ang kakayahan ng tao na lumikha ng mga kulay. Ang mga kulay na nakikita ng tao ay mga ilusyon lamang na nilikha ng refleksyon ng liwanag. Sa madaling salita, ang mga kulay ay mga kathang-isip lamang. Hindi naintindihan ng blonde ang ibig sabihin ng lalaki. Iminungkahi niya sa blonde na pumunta sa bundok sa hilaga ng lungsod kung gusto niyang mahanap ang tunay na kulay. May mga prutas na tinina sa dugo ng mga anghel na nabali ang mga pakpak, at daladala nila ang pinakatunay na pula sa mundong ito. Kaya't hinanap niya ang tunay na kulay at napakalalim ng bundok na ito. Hindi niya alam kung matatagpuan niya ang tunay na kulay dito. Habang hinahabol ang aso, nakarating siya sa isang lugar na kasing ganda ng mitolohiyang Griego. Ito ay isang lugar na tanging ang mga pinahihintulutan lamang ng Diyos ang makakapasok, ang paraiso. Ang mga bulaklak dito ay maaaring ang pulang binanggit ng pari, ngunit ibang-iba pa rin ang mga ito sa pulang hinahanap ng blonde. Dahil nakita niyang maganda ang lugar na ito, inilagay niya ang kanyang kabalyete upang ipinta ang tanawin. Kahit ano pa ang sabihin ng sinuman, mahal pa rin niya ang mga kulay na nalilikha ng refleksyon ng liwanag. Ang isang pula ay magkakaroon ng maraming natatanging lilim ng pula.
Ang liwanag ay may sariling emosyon tulad ng kaluluwa ng tao. Mahal niya ang makulay na mundong ito. Bigla, lahat ng mga hayop ay tumakas. May lumapit na nagsasabing makukuha niya ang anumang kulay na gusto niya. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng kulay ng liwanag, ang magiging resulta ay ang kulay ng kadiliman. Nagpakilala ang taong ito bilang si Pandora. Lumapit siya at kinas ang mga labi nito. Sinabi niya na matagal na niya itong hinahanap, ang kanyang hari. Siya ang may pinakadalisay na kaluluwa sa panahong ito. Ngayon, siya ang magiging hari ng underworld, si Hades. Tila sumiklab ang mga labanan kahit saan. Ang lalaking ito ay ang walang talo na mandirigma, si Ryudo. Sa pagkakataong ito, pumunta siya rito upang talunin ang hari ng underground na si Hades. Sa pagtingin sa sitwasyon, nahulaan ni Ryudo na si Hades ay nabuhay na muli. Ngunit kahit gaano niya sila pilitin, hindi siya sinabihan ng mga mandirigma. Isa siyang saint ni Athena at batay sa sitwasyon, nahulaan niya na si Hades ay muling nagkatawang tao. Nawalan ng malay ang blonde sa bundok at natagpuan ng kanyang dalawang kaibigan. Naramdaman ni Tenma na nasasaktan ang blonde kaya tumakbo siya upang hanapin ito. Nararamdaman ni Tenma ang lahat ng napakalinaw, na parang mayroong isang buong sansinukob sa loob ng kanyang katawan. Kung magtutuon siya sa isang bagay, makakaramdam siya ng parang isang napakalaking enerhiya na dumadaloy palabas ng kanyang katawan. Medyo sumakit ang ulo ng blonde at biglang nahulog sa lupa ang pilak na palawit sa kanyang leeg. Nang sinubukan itong pulutin ni Tenma, mabilis na sumugod ang blonde upang protektahan ito. Tinanong niya si Tenma kung may nararamdaman ba siya sa kanyang sarili. Biglang may dalawang bata na tumatakbo dala ang balita. Ang mga tao sa lungsod, na gustong iligtas ang kanilang mga sarili, ay inilihis ang baha patungo sa kanilang lugar. Naniniwala ang blonde na lahat ay mabuting tao, kaya hihikayatin niya ang mga matatanda. Susuriin ni Tenma ang kalagayan ng ilog. Dahil sa pangako ni Tenma, blonde, at ng isa pang babae, tiyak na paprotektahan ni Tenma ang lahat anuman ang mangyari. Pagkatapos ay tumakbo siya upang maghanap ng paraan upang pigilan ang pag-agos ng tubig sa ilog. Dahil hindi alam ang gagawin, ginamit niya ang kanyang mga kamao upang ilipat ang direksyon ng daloy. Nakaramdam si Ryudo ng kakaibang enerhiya at sinundan ito. Nang makitang ang taong pumipigil sa agos ay isang bata lamang, nais siyang pigilan ni Ryudo. Sumigaw ang panloob na kapangyarihan sa loob ni Tenma habang nagbabalik-tanaw siya at matagumpay niyang nabasag ang malaking bato. Wala nang pag-aalinlangan si Ryudo, ito ang Cosmo na hinahanap niya. Tumalon siya pababa at iniligtas si Tenma. Bumalik sa normal ang ilog at ligtas ang lahat. Pagkatapos, tinanong ni Ryudo si Tenma kung gusto niyang gamitin ang kapangyarihang iyon upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng pagiging isang saint ni Athena. Ngayon, ginawa ng blonde si Tenma bilang modelo para sa pagpipinta. Dahil sa takot na baka hindi na sila magkita muli sa hinaharap, pagkatapos ng ilang sandali na paghihirap, sumuko ang blonde. Matagal na niyang gustong maghalo ng pula tulad ng mga mata ni Tenma. Ang kayumanggi sa mga mata ni Tenma ay mas makinang kaysa sa paglubog ng araw at mas matangkad kaysa sa pula ng anumang apoy. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa rin kayang ihalo ng blonde ang kulay na iyon. Kaya, ipinangako niya na kapag bumalik si Tenma bilang isang saint ni Athena, matatapos niya ang pagpipinta na ito. Sisikapin din niyang maging isang mahusay na pintor. Pagkatapos ay sinundan ni Tenma si Ryudo papunta sa santuwaryo. Ang mga allopiers ng simbahan ay naghihintay pa rin sa araw na si blonde ay magising upang makumplito ang kanilang plano. Ang santuwaryo sa Greece ay naging lupain ng mga saint ni Athena mula pa noong panahon ng mitolohiya, mga tagapagtanggol ng kapayapaan at hustisya para sa mundo. Pinamahalaan ng Pope ang lupang iyon at pinamumunuan ang mga saint ng 88 konstelasyon. Sa pinakagitna ng santuwaryo ay ang 12 zodiac house na pinoprotektahan ng mga gintong santo. Sa likod mismo ng bulwagan ng Pope sa silid ni Athena ay si Athena mismo, na bumaba sa lupa upang bantayan ang santuwaryo. Ito ang lugar ng pagsasanay kung saan lahat ay nagsanay ng husto. Sa mga bagong recruit na ito, ang mga napiling maging saint ay mabibilang sa isang kamay. Nang makitang kara-rating lang ni Tenma, isang lalaki ang lumapit upang hamanin siya. Gusto siyang pigilan ng allopiers sa paligid niya dahil si Tenma ay personal na ibinalik ni Gold Saint Ryudo at sinapian ng Cosmo. Gayunpaman, hindi umatras ang lalaki dahil siya si Yato,
ang pinakamalapit na maging saint dito. Humakbang si Tinma, narinig niya ang mga chismis na ang Yoto na ito ay isang mayabang. Kaya nagsimula ang away ng dalawa. Sa ilang galaw lamang, natalo ng lubusan ni Yoto si Tinma. Kaya ang pagiging isang santo ni Athena ay isang napakahirap at mahirap na paglalakbay. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Yoto na umuwi at magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng isda, sinasabing nagkamali si Ryudo sa pagpili kay Tenma. Hindi napigilan ni Tenma ang galit na ito at ibinuhos ito sa lapida ng bato. Bumalik na si Ryudo pagkatapos ng kanyang misyon sa pagmamanman. Ilang buwan nang nandito si Tenma ngunit hindi pa rin niya mabasag ang bato sa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito nagawa sa maulan na araw na iyon ngunit hindi pa niya magawa ngayon. Sinabi ni Ryudo na ang lahat ng ito ay dahil hindi pa rin niya maintindihan ang pinagmumulan ng pagkawasak. Una, dapat nating maunawaan na ang lahat ng bagay sa mundo ay gawa sa mga atomo. Ang lahat ng bagay sa sansinukob ay nilikha mula sa Big Bang. Ang kakayahan ng mga saint ay palakasin ang sansinukob sa loob ng sarili, ang cosmo, at pasabugan ito. Sa madaling salita, dinudurog nila ang mga atomo. Nang araw na iyon, nakatuon lamang si Tenma sa pagliligtas sa kanyang mga kaibigan, at hindi niya namamalayang gin-icing niya ang cosmo sa loob niya sa pinakamataas nito upang mabasag ang malaking batong iyon. Sa madaling salita, kung itutuon niya ang kanyang enerhiya sa puntong gusto niyang sirain, magtatagumpay ang lahat. Ipinaalala ni Ryudo kay Tenma ang kanyang pangako na siya ay nanumpa na maging isang saint at babalik. At sa kabutihang palad, mananatili siya sa santuwaryong ito ng ilang sandali. Babantayan niya ang pagunlad ni Tenma araw-araw. Dahil doon, umalis na siya. Naalala ni Tenma ang kanyang pangako sa kanyang mga kaibigan at naisip na malamang ay marami nang naipinta si Blonde na larawan ngayon. Kaya't nagpa siya siyang patuloy na sumubok. Bigla, naramdaman niyang parang malapit lang si Blonde. Nang lumapit siya at hinawakan ang kamay ng taong iyon, ito ay isang babae. Alam niyang Sunshine ang pangalan nito, ngunit hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Nabanggit ni Tenma ang nakaraan. Siya, si Sunshine, at si Blonde ay magkasamang nanirahan sa isang ampunan. Nasa kamay pa rin niya ang pulseras ng bulaklak na ginawa niya. Sa wakas, naalala ng babae ang lahat. Paano niya makakalimutan ang mabait na Blonde at ang matigas ang ulong si Tenma? Sa totoo lang, simula nang pumunta rito, hindi niya nakalimutan ang lahat. Ngunit hindi maintindihan ni Tenma kung bakit narito si Sunshine. Bago pa siya makapagpaliwanag, isang halimaw ang nagpakita mula sa lupa na sinusubukang sunggaban siya. Dahil iniligtas niya ito, malubhang nasugatan si Tenma. Sinabi ng halimaw na pumunta siya rito upang hulihin ang Diyosa na si Athena at siya ang Great Worm. Gustong-gusto niyang marinig ang pagsigaw ng maliliit na babae. Hindi niya pinansin ang pagpupumiglas ni Tenma, hinayaan ang lalaki na sumigaw ayon sa gusto niya. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, malamang ay hindi niya kayang tapusin ang mga kalabang ito. Ang kapangyarihan ng pagkakaibigan sa loob ni Tenma ay umalangaw-ngaw. Agad siyang napaluha at saka sinuntok ang lahat ng bagay na gumagapos sa kanya. Hindi maintindihan ng demonyo, malinaw na hindi pa saint si Tenma, ngunit mayroon na siyang cosmo. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan sa isang lalaking tulad ni Tenma, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay tinapakan niya ito ng gusto niya. Sa sandaling iyon, tumayo si Sunshine na may balak na pigilan siya. Tila natagpuan na ng demonyo ang kanyang biktima. Nagpakita ang Gold Saint na si Aris sa tamang oras upang iligtas sila. Lumabas na si Sunshine ay si Athena. Sa sandaling ito, malapit na silang maharap sa isang napakalaking krisis. Pagkalipas ng 2 taon, naging mas malakas si Tenma at opisyal na naging isang saint. Pagkatapos, binigyan siya ng isang armor. Nang maisuot niya ang armor, isinilang ang Saint Pegasus Tenma. Mula sa mga nakatataas ay dumating ang impormasyon na ang mga specters ay nagtitipon sa Italia. Ang sitwasyon ngayon ay napakaseryoso. Si Tenma, bilang isang bagong santo, ay kailangang maghanda sa pag-iisip upang labanan ang hukbo ng underworld sa lalong madaling panahon. Upang mailigtas ang buhay sa mundong ito, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan si Athena. Agad na tinanggap ni Tenma ang utos. Maging si Athena, si Sunshine, ay nagbigay sa kanya ng tanda ng tagumpay. Pagkaalis ni Tenma, patuloy na nagpinta si Blonde araw-araw gaya ng ipinangako.
Gayunpaman, tila naging kulay abo ang mundo sa kanyang paligid, at tila naglaho ang buhay sa kanyang mga ipininta. Lahat ng ipininta ni Blonde ay masasawi. Labis siyang nababagabag at sa sandaling iyon, muling nagpakita si Pandora. Marahil ang kanyang saint ay naantig ng pagdurusa ni Blonde. Ang saint na iyon ay ipininta upang iligtas ang kaluluwa ng lahat, at ang mga ipinintang iyon ay perpekto para sa kanya. Sa huli, ang tunay na kaligtasan ay kasawian lamang. Ngunit una, kailangan munang maligtas si Tenma. Kaya, hinawakan niya ang kamay ni Blonde at inakay siya sa isang lugar, ang katedral sa kagubatan. Ang kanyang pangarap ay makita ang ipinintang larawan na magpapagsisisi kahit sa mga kriminal kapag nakatayo sa harap nito. Kaya, ipagkakaloob niya sa kanya ang kahilingang iyon. Ang laging nakasarang pinto sa simbahan ay bukas na ngayon, at naghihintay ang pari. Sa kastilyo, tinitigan ni Sunshine ang mga konstelasyon at nakita ang mga ito na gumagalaw ng napakabilis. Tumungo si Tenma dito at ito ang palasyo ni Athena. Napakahirap pumasok at noon pa man ay gusto na niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit ngayong si Athena na siya, mas mahirap nang makilala. Naalala ni Sunshine ang kanilang nakaraan noong mga bata pa sila. Palagi niyang pinoprotektahan si Blonde, na may napakabait na puso kaya hindi niya kailanman sinaktan ang sinuman. At si Tenma ang palaging nagpoprotekta sa kanilang dalawa. Palagi siyang tumatakbo upang protektahan ang lahat. Kaya, nang umalis si Sunshine, nangako si Tenma na paprotektahan niya si Blonde sa kanyang lugar. Nabalitaan nila na may mga specters na nagtitipon malapit sa kanilang bayan, kaya pareho silang nag-aalala para sa kaligtasan ni Blonde. Kung tungkol kay Blonde, pagpasok niya sa katedral, may kakaiba rin siyang naramdaman. Noon pa man ay gusto niyang maligtas, gusto niyang makita ang painting na iyon. Ngunit nang makita niya ito, hindi niya maintindihan kung bakit kamukhang-kamukha niya ito. Nasalo siya ng pari nang mahilo siya, pinayuhan siyang huwag lumingon. Ito ang kanyang tunay na sarili, ang kanyang tunay na anyo ng kaligtasan. Ang mga nailigtas niya ay nasa painting na ito rin. Unti-unting lumapit si Blonde sa painting. Ang mga nailigtas niya, ang mga batang ipininta niya noong isang araw, ay pawang nasawi, lahat dahil ipininta niya sila. Patuloy siyang bani-brainwash ng mga tao rito na ang kasawian ay kaligtasan. Ang mga batang nasawi ay hindi na kailangang matatakot bukas, hindi na kailangang matakot na apihin. Brainwash si Blonde upang maniwala na ang kasawian ay kaligtasan, at siya ang magsasagawa ng misyong iyon. Sa sandaling iyon, ang buwan na dati normal ay biglang nagbago. Iyon ang sandaling bumangon ang hari ng underworld na si Hades. Opisyal nang nagsimula ang banal na digmaan. Ang mga saints, kasama ang kanilang natatanging mga zodiac sign, ay may tungkuling maglingkod sa Diyosa na si Athena at protektahan ang kapayapaan sa mundo. Matapos ipatawag ng santuwaryo, ang mga santong pilak ay ipinadala upang manmanan ang kaaway. Ang kanilang mga espesyal na pamamaraan sa pakikipaglaban ay sinasabing halos kapantay ng sa mga santong ginto. Patuloy silang gumamit ng napakalakas na mga pag-atake upang lipulin ang kaaway. Gayunpaman, isa ang nakatakas. Sa halip na habulin siya, inutusan ng commander ang lahat na sumunod sa kanya. Matapos siyang matunten, nagtago siya sa isang simbahan sa kagubatan, at doon ay naghihintay na ang kanyang mga kasabwat. Sumigaw si Pandora sa lahat na sumuko. Pagkatapos ng misyong pagmamanman, 3 mandirigma lamang ang bumalik. Pinuri sila ng commander dahil sa kanilang katapangan. Iniulat nila na ang mga specter ay nagtitipon sa Italia. Maraming mahiwagang pagkasawi ang naganap ng sunod-sunod sa lugar, at ang mga residente roon ay nabubuhay sa takot. Habang naghahanap sa kagubatan, nakatagpo nila ang isang kainahinalang simbahan. Doon ay nakasagupa nila ang mga specter at natalo silang lahat. Gayunpaman, ang mga bumalik ay hindi mga mandirigma ni Athena, kundi ang mga specter mismo. Nagbalat kayo sila upang pumunta rito at kunin ang kanyang buhay. Mabilis na sumugod ang mga mandirigma upang protektahan siya. Ang kapangyarihang ito ay malinaw na hindi ang sa mga pilak na santo. Hindi maaaring maging ganoon kalakas ang mga taong iyon. Ang kanilang mga pilak na tela ay naging madilim na kulay ng underworld, katulad ng kulay ng mga surplus dahil hindi na sila mga saints. Isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili habang nakikipaglaban sa mga specter at binuhay muli ng hari ng underworld na si Hades. Hindi ka panipaniwala na ang mga mapagmataas na mandirigma ay magpapakababa sa kanilang mga sarili upang maging mga allopiers ni Hades.
Ngunit para sa kanila, ang pagkaligtas mula sa takot sa kasawin kapalit ng buhay ni Athena ay lubos na sulit. Sumugod sila na parang determinadong kunin ang buhay ni Athena. Gusto ni Ryudo at Aris na sumugod upang lumaban, ngunit pinigilan sila ni Sunshine. Nakaramdam siya ng matinding awa para sa kanyang mga nasasakupan na pinagsamantalahan ng kaaway at inalis sa mundong ito. Kaya, matagumpay niya silang pinurify gamit ang kanyang banal na pamamaraan. Labis na nalungkot si Athena kaya't napaluha siya. Hiningi ni Ryudo ang pahintulot ng Pope na magpatawag ng mga puwersa at humingi ng pagkakataong labanan ang mga Spectre dahil sinaktan nila ang kanilang mga kasamahan. Kaya, binigyan ng Pope sina Ryudo at Aris ng autoridad na pumili ng mga puwersa ng Santong Pilak upang maghanda para sa paglalakbay patungong Italia. Ang kanilang target ay ang lungsod malapit sa simbahan sa kagubatan na nabanggit ng tatlong mandirigma. Tiyak na naroon si Hades. Pinayuhan niya ang lahat na mag-ingat, kaya pumunta si Ryudo sa mga mandirigma upang magpatawag ng mga sundalo. Nais ng Diyos ang si Athena na maging maayos ang kanilang kalagayan. Ang misyong ito ay upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa paggalaw ni Hades. Ayaw niyang may masawi ng walang kabuluhan, lalo na si Yato. Kakagaling lang niya sa pagiging saint, kaya umaasa siyang hindi niya masyadong ipagpipilitan ang sarili. Gayunpaman, hindi atras si Yato. Determinado siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang protektahan ang Diyosa na si Athena at gawin ang mas mahusay kaysa kay Tenma. Pinagmasdan ni Athena ang lahat mula sa itaas. Nahulaan ni Tenma na dapat ay labis siyang nag-aalala tungkol sa kanilang tinubuang bayan at kay Blonde. Tiningnan niya siya, at tumingin din siya pabalik sa kanya, nangako siyang paprotektahan si Blonde. Kaya, sinundan ni Tenma ang lahat patungo sa kagubatan. Pamilyar ang tanawin dito, maaari kayang muling nabuhay si Hades sa sarili niyang tinubuang bayan. Nag-alala siya kung ligtas ba si Blonde. Nang makita niya ang isang napakalaking haligi ng enerhiya na nagmumula sa lungsod, sumugod si Tenma. Pagdating niya, ang lahat ay nilamon ng apoy. Nanatili si Tenma sa paniniwala na buhay pa si Blonde at nagmadaling iligtas ang lahat. Tumakbo siya sa pamilyar na bahay, ngunit ang lugar ay nababad na sa dugo. Nang makita ito, labis siyang nagulat. Bigla, nagpakita ang demonyong lobo. Pumunta siya rito upang ipagdiwang ang paggising ni Hades. Ginamit niya ang Hellhound upang salakayin si Tenma, ngunit nagawa niya itong harangan. Hindi niya maintindihan, malinaw na si Tenma ay isang talunan lamang na may katayuan bilang isang tansong santo. Gayunpaman, kaya niyang tiisin ang Hellhound. Sa sandaling ito, galit na galit si Tenma. Agad siyang gumamit ng isang mapaminsalang pag-atake laban sa kanya. Nahulog ang iginuhit na painting ni Blonde. Nagngingit-ngit si Tenma, sumusumpa na hindi niya kailanman patatawarin si Hades. Naramdaman din ni Blonde na bumalik na si Tenma, at tinupad nila ang kanilang pangako noong unang panahon. Sa wakas, nakahanap si Blonde ng perpektong pula para ipinta kay Tenma. Kailangan niyang makipagkita kay Tenma upang ipinta ang larawan nito gaya ng ipinangako 2 taon na ang nakalilipas. Hindi pa rin maintindihan ni Tenma kung bakit nangyayari ito sa kanyang sariling bayan. Hindi niya kailanman patatawarin si Hades. Mula sa itaas, isang Spectre kasama si Hades ang nagpakita. Muling nagkita si Tenma at si Blonde, ngunit ngayon ay may madilim siyang enerhiya. Hindi niya maintindihan kung paano si Blonde, na dating isang mabait na tao, at silang dalawa ay palaging magkasama na parang tunay na magkapatid, ay naging Hades na ngayon. Matagal ng panahon ang nakalipas, gumawa si Sunshine ng 3 Pulse Ares para sa kanilang tatlo. Dahil malapit na siyang kunin, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pag-asa at taos-pusong panalangin sa paggawa ng mga Pulse Ares na ito upang hindi siya makalimutan ng mga ito. Kahit na hindi na sila maaaring magsama, gusto pa rin niyang magkita silang muli. Kaya, nangako silang tatlo na magkikita silang muli. At ang mga Pulse Ares na ito ang palaging magdudugtong sa kanila. Ngunit ngayon, pinili ni Hades na muling ipanganak sa katawan ni Blonde at nagalit dito si Tenma. Tuwang-tuwa si Blonde dahil hindi nagbago si Tenma, pareho pa rin ng 12 taon na ang nakalilipas. Nasa kamay pa rin ni Blonde ang Pulse Ares na ginawa mismo ni Sunshine. Ngayon, bumalik na si Tenma bilang isang saint, at si Blonde ay naging isang sikat na pintor na maaaring magligtas ng kanyang mga gawa sa pamamagitan ng kaligtasan. Gamit ang sarili niyang mga kamay, itinaas niya ang ipinintang larawan ni Tenma mula 2 taon na ang nakalilipas.
Ngayon ay patuloy niyang kukumpletuhin ang natitira gamit ang isang tunay na pula. Gumawa siya ng isang dagat ng dugo at ibinabad ang kanyang brush dito. Sumugod si Tinma sa pagnanais na pigilan si Blonde, ngunit sa huli ay bumagsak siya sa dagat ng apoy. Unti-unting nagiging itim ang blonde na buhok ni Blonde. Tumulo ang kanyang mga luha at tumalikod. Nakatayo si Ryudo sa malapit, hindi maintindihan kung bakit aatakihin ni Blonde ang sarili niyang matalik na kaibigan. Sumagot si Blonde na ito ay dahil napagtanto niya na ang kasawian ay kaligtasan. Kaya naman nagpa siya si Ryudo na talunin si Hades. Hindi iyon papayagan ng mandirigma ni Hades, kaya siya ang magiging kalaban niya. Agad na naglaban ang dalawa. Ang kanyang Cosmo ay maihahambing sa mga gintong santo ni Athena. Pinigilan ni Ares si Ryudo. Mayroon pa silang misyon na dapat tapusin at hindi ito ang oras para magalit. Parehong napaslang sina Pegasus at Unicorn, ngunit wala silang magagawa sa sandaling ito. Yumanig ng malakas ang lupa at nasesira ang buong lungsod. Nasawi din ang matalik na kaibigan ni Blonde at ito rin ang katapusan ng taong Blonde. Kakasimula pa lang ng banal na digmaan. Natipon na ang lahat ng mga specter. Ang hari ng underworld na si Hades ay ganap ng nagising. Ang bawat saint ay may natatanging konstelasyon sa kalangitan at may kanya-kanyang damit. Sa madaling salita, ang mga konstelasyon ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga saints. Kapag nawala ang isang konstelasyon, nawawala rin ang saint na iyon. Ang konstelasyon ng Pegasus ay naalis ni Blonde. Ang blonde na lalaki na ngayon ay si Hades, ay inutusan ang kanyang mga specter na kunin ang buhay ng mga saints at ni Athena. Pagkatapos, palamutian ang mundong ito ng isang mapayapang itim na kulay. Una, dapat nilang sirain ang santuwaryo. Isang specter ang inutusan na tumawag ng mga puwersa upang lumipat sa santuwaryo ni Athena. Ipapakita nila sa mga saints ang tunay na kapangyarihan ng 100 bituin. Habang nagpipinta si Hades, isang specter ang lumapit sa kanya, nais niyang ipakita ang kanyang kanang braso. May peklat dito at galit na galit ang specter, hinuhulaan na ang peklat ay sanhi ni Ryudo. Kaya, sumumpa siyang pagbabayarin si Ryudo. Nagising si Yoto at lahat ay ganap na nawasak. Sa harap niya ay isang napakadilim na simbahan. Nang makita si Tinma na sawi sa tabi niya, desperadong niyanig siya ni Yoto, umaasang mabubuhay itong muli. Sa kanyang panaginip, nakita ni Athena ang kanyang sarili na muling nagkikita kay Blonde Boy. Ngunit kasawian na lamang ang natitira sa pagitan nila. Sinubukan niyang abutin at tawagin siya, ngunit ang Blonde Boy ay nawala sa malalim na kadiliman. Nagising siya nang may pagkagulat. Tahimik pa rin ang silid sa itaas. Isang nasasakupan ang dumating upang iulat sa kanya na ang santong ginto na si Ares at ang santong ginto na si Ryudo ay bumalik mula sa Italia. Dismayadong iniulat nila na sila ay nabigo. 3 santong pilak at 1 santong tanso ang nasugatan at 2 santong tanso ang nasawi. Ang bayan malapit sa santuwaryo sa kagubatan ay na-wipe out na, at ang lugar sa paligid ng katedral ay naging teritoryo ni Hades, at ang taong napiling maging sisidlan ni Hades ay ang blonde na lalaki. Natigilan si Athena nang marinig ito. Tinanong niya ang mga pangalan ng 2 santong tanso na bumagsak. Iniulat ni Ryudo na sila ay sina Santong Tanso na si Unicorn Yoto at Santong Tanso na si Pegasus Tinma. Nang marinig ito, nilunok ni Athena ang kanyang kalungkutan. Inutusan niya ang mga depensa ng santuwaryo na higpitan ayon sa direktiba ng Pope at maghanda upang pigilan sila. Pagkatapos, pinasalamatan niya ang kanyang 2 nasasakupan para sa kanilang pagsusumikap. Gusto niyang magpahinga sila at ang iba pang mga santong pilak at tanso at maghanda para sa paparating na labanan. Nakita nila na si Athena ay tunay na malakas. Maliwanag, siya ay nasa matinding kalungkutan, ngunit maaari pa ring manatiling kalmado. Ibinabaliktad na ngayon ni Yoto si Tinma. Kahit na kinasusuklaman niya si Tinma, alam niyang kung masasawi si Tinma, tiyak na masasaktan ang Diyos ang si Athena. Sa palagay niya ay wala nang nakaligtas. Isang mahiwagang figure ang lumapit. Inakala ni Yoto na isa itong specter at inatake, ngunit mabilis na umiwas ang tao. Isa itong babae at tinawag niyang talunan si Yoto. Pinayuhan niya itong kontrolin agad ang kanyang galit or matutuklasan sila ng mga specter. Sinabi niya na inatasan siya ng nakatatanda na ibalik si Tinma. Walang tiwala si Yoto sa babaeng nasa harapan niya. Hindi niya alam kung sino ito kaya nagpakilala siya bilang isang mandirigma ng Jemir na nagngangalang Yosora.
Sinabi niya na hindi pa ganap na sawi si Tenma, kaya inutusan niya si Yato na isama si Tenma. Pagkatapos ay isang mahiwagang liwanag ang sumipsip sa kanila. Nang sila ay matauhan, nakarating na sila sa Jemir, kung saan naghihintay sa kanila ang matanda. Hindi alam ni Yato kung dapat bang magtiwala sa babaeng ito. Ngunit dahil may malakas na kapangyarihan ito at sinabing hindi pa ganap na sawi si Tenma, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa babae. Wala na siyang oras para kumalma. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang mga nawasak na tela at inakala niyang niloko siya ng babae. Agad niya itong inatake gamit ang kanyang kapangyarihan, sa pag-aakalang ito ay isang Allopiers ni Hades. Inilabas niya ang kanyang Cosmo, at tinanong kung ano ang ginawa nito sa mga may-ari ng mga telang iyon. Pagkatapos ay pinigilan ng matanda si Yato. Sinabi niya na pumunta siya rito sa utos ng Diyos ang si Athena upang harapin si Hades. Kahit na nakipaglaban sila sa magkaibang larangan ng digmaan, sila ay magkakampi pa rin. Pinaalalahanan ng babae si Yato na huwag ipagwalang bahala ang matanda. Ngunit hindi pa rin naniwala si Yato. Gusto niyang magpaliwanag ang matanda tungkol sa mga telang ito. Kaya ginamit ng matanda ang kanyang Cosmo upang alisin ang tela sa katawan ni Yato. Sinabi niya na ang tela ay sawi na at nangangailangan ng maraming dugo mula sa isang santo upang mabuhay muli. Ngunit nang sumiklab ang digmaan, hindi magagamit ang dugo ng isang mandirigma. Ang babae bago sila ay hindi kailanman sinanay upang maging isang santo. Ngunit sinanay siya nito upang maging isang mandirigma. Ang Cosmo sa loob niya ay kayang talunin ang sinumang pilak na santo, kaya ginamit niya ang sarili niyang dugo upang ipasipsip ito sa baluti. Pagkatapos ay hinimatay siya. Nagmadali si Yato upang saluhin siya. Total, isa lamang siyang babae. Sinabi ng matanda na nakikipaglaban sila gamit ang kanilang sariling buhay. Ito ang lugar kung saan ibinabalik ang mga sawi na tela. Ibabalik niya ang tela ni Yato. Pagkatapos ng ilang trabaho, natapos ang bagong tela ng unicorn. Dahil dito, naramdaman ni Yato na napakagaan ng kanyang katawan, na parang may dumadaloy na kapangyarihan sa kanya. Nagising din ang blonde na babae. Higit sa lahat, mayroon silang mas malaking gawain na dapat gawin. Tulad ng hinulaan ng matanda, hindi pa ganap na sawi si Tenma. Ang pulse ares ng bulaklak sa kanyang palso ay sariwa pa. Tiyak na ginawa ito ng Diyosa na si Athena noong bata pa ito. Naramdaman niya ang makapangyarihang Cosmo ng panalangin para kay Pegasus na inilagay ni Athena dito. Ang kaluluwa ni Tenma ay protektado ng pulse ares na iyon at ito lamang ang bagay na nagpapanatili sa kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa kasalukuyan, siya ay pag-alagala sa underworld, ngunit hindi na magtatagal. Kapag bumagsak na ang lahat ng petal, ang kaluluwa ni Tenma ay tuluyang maglalaho sa underworld. Handa si Yato na isakripisyo ang kanyang sarili upang hindi masira ang puso ng Diyosa na si Athena. Para kay Athena, isusuko niya ang lahat. Sinabi ng matanda na ang tanging paraan upang mailigtas ang isang tao mula sa underworld ay ang bumaba roon at ibalik sila. Binunot niya ang kanyang espada at sinabing masasawi si Tenma. Ngunit sa huli, hindi siya umatake. Iniabot niya ang espada kay Yato, sinabihan itong ibaba ito upang lumaban. Dahil ang mga buhay ay hindi makakapunta sa underworld, ibinigay niya sa kanya ang espadang ito. Ang espada ay naglalaman ng dugo at mga panalangin ng Diyosa na si Athena mula sa sinaunang banal na digmaan. Ito ay isang banal na espada na maaaring magprotekta sa kanya ng pansamantala, tulad ng pulse ares ng bulaklak sa kamay ni Tenma. Kaya, pinangunahan ng elder si Yato sa landas ng mandirigma pababa sa underworld. Sumunod din ang babaeng blonde, na ipinadala ng elder upang tumulong. Ngayon, ang kanilang misyon ay hanapin si Tenma sa lalong madaling panahon. Ang mga tao rito ay patungo sa iisang direksyon patungo sa pasukan sa underworld, ang landas patungo sa kaharian ng mga sawi. Ang sinumang dadaan ay hindi na muling mabubuhay at magdurusa magpakailanman. Ang mga taong ito ay tiyak na pinaslang ng mag-isa ni Hades at mula sa bayan ni Tenma. Sa sandaling ito, nagising si Tenma. Siya ay mahigpit na nakagapos sa mga kadena. Isang specter ang lumapit at sinabi niya na si Tenma ay nasa isang lugar sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng underworld, na nangangahulugang sawi na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakagalaw pa rin si Tenma kung dapat sana ay nasawi na siya. At nahulaan niya na ang hari ng underworld na si Hades ay masyadong mapagbigay sa kanya. Inis na inis si Tenma at sinipa siya.
Hindi niya tatanggapin ang sinumang magsasabing mapagbigay si Hades. Ngunit sa ngayon, wala siyang laban dito. Sinabi niya kay Tenma na isa sa 3 general ng Underworld at ang kanyang hukbo ay diretsyong nagmamarcha patungo sa santuwaryo. Ipapadala ni Hades ang lahat ng tauhan ni Athena sa Underworld. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Yato si Tenma. Agad na inatake ng dalawa ang mga gwardya upang palayain si Tenma. Gayunpaman, bumalik na ang Spectre na iyon. Lumapit siya kay Yosora gamit ang kanyang mahika ng pagsigaw upang sakalin at subukang tapusin ito. Mabuti na lang at nakatayo si Yato sa harap niya dahil sa puso niya, dapat protektahan ng mga lalaki ang mahihinang babae. Binalaan ni Tenma si Yato na mag-ingat dahil ang kanyang kapangyarihan ay lubhang mapanganib. Lumabas na ang mga soundwave na inilalabas mula sa kanyang maskara ay hindi mga ordinaryong soundwave. Ayon sa alamat, ang mga ito ay nilikha mula sa damo na tumutubo sa ilalim ng mga pinagpaslangan at sinumang makakarinig ng sigaw nito ay masasawi at sinubukan niya itong gamitin upang tapusin si Yosora. Hindi matanggap ni Yato na nang-ahas siyang umatake sa isang mahinang babae. Kaya sumugod siya at sinuntok ito. Gayunpaman, hindi siya matatalo ng kanyang suntok dahil naniniwala siyang ang hari ng Underworld na si Hades ay walang pakialam sa isang taong kasing hamak ni Yato, kaya maaari niya itong tapusin anumang oras. Ngunit si Yato ay hindi ang tipo na madaling apihin. Siya at si Yosora ay nagtulungan. Una, kinaligan nila si Tenma, na nagbigay daan kay Tenma na sumugod at magpakawala ng daan-daang suntok ng sabay-sabay, na nagpapadala sa lalaking iyon sa pagkasawi. Inis na inis si Yato, malinaw na balak lang niyang iligtas si Tenma, ngunit napunta sa isang tambak na problema. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Tenma na ang Pulse Ares mula kay Athena na suot ni Tenma ay nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit kung malalanta ang lahat ng mga talulot, siya ay tunay na masasawi. Ipinaalala sa kanila ni Yosora na wala ng gaanong oras at dapat silang umalis ng mabilis. Naalala ni Tenma na sinabi ng Spectre kanina na isang hukbo ang nagmamarcha patungo sa santuwaryo at ngayon ay kailangan niyang mabuhay muli ng mabilis. Sa kasalukuyan, hindi siya maaaring mabuhay muli kaagad, ngunit kailangan niyang pumunta ng mas malalim sa Underworld upang makumplito ang ilang mahahalagang gawain. Sinabi ng matanda na ang gawaing iyon ay napakahalaga at magbabago sa buong takbo ng digmaan. Sa panig ni Hades, mayabang niyang iniisip na si Athena ay isa lamang puppet na maaari niyang manipulahin. Naglaho ang lahat ng kapayapaan matapos kunin ni Hades ang kanyang brush at ipinta ang mga ito. Sa sandaling ito, tinawag siya ni Pandora, sinabing kailangan niya ang kanyang tulong. Humingi siya ng paumanhin sa pang-iistorbo sa kanya habang nagsasaya ito. Ngunit nakatanggap lamang siya ng balita na ang Celestial General ay pinaslang habang papunta sa Underworld, isang landas na nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Bago umalis, nag-iwan siya ng balita na nahuli nila ang isang taong kamukha ng Pegasus Saint, at alam niyang personal nitong pinaslang ang Pegasus Saint, ngunit pakiramdam niya ay may mali. Total, nasawi na ang Pegasus Saint, at bukod pa rito, nawala na ang konstelasyon ng Pegasus sa mapa ng mga bituin. Sa sandaling ito, walang magawa si Tenma na tumatakbo patungo sa isang misyong maaaring magpabago sa banal na digmaang ito. Dahil ang isa sa 3 pinuno ng hukbo ng Spectre ay nagmamarcha patungo sa santuwaryo, kailangan niyang mabilis na mabuhay muli upang protektahan si Sunshine. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yato, sinabing dapat niyang tawagin si Sunshine, ang diyosa na si Athena, at huwag maging walang galang. Kaya, biglang nag-away ang dalawa. Alam ni Tenma na pumunta rito si Yato sa pagkakataong ito para tulungan siyang muling mabuhay habang agad na hinawakan ni Yato ang kwelyo nito, sinermonan siyang hindi siya pumunta rito para maglaro. Ito ay isang bagay na kailangang gawin. Ikinwento ni Yato ang lahat mula sa pagpaslang kay Tenma ni Hades, pagkatapos ay ang pagpapakita ni Yosora at pagkatapos ay ang pagpunta nilang lahat sa Jemir. Pinutol ni Yosora ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Ang bagay na iyon ay maaaring malutas mamaya. Ang kanilang prioridad ngayon ay ang makahanap ng mas malalim na landas patungo sa Underworld. Kaya't nagpatuloy sa pagtakbo ang 3. Ang Pulse Ares sa palso ni Tenma ay naglalaman ng mga panalangin ng diyosa na si Athena. Ngunit kapag nalalanta ang mga bulaklak sa Pulse Ares, aalis din siya sa mundong ito. Sa makatuwid, determinado siyang hindi maipit dito at dapat bumalik anuman ang mangyari. Matapos mapagmasdan ang lahat,
napagpasyahan ni Hades na si Sunshine ang diyosa na si Athena. Tinanong niya si Pandora tungkol sa mga specter na nagmamarcha patungo sa santuwaryo. Tiniyak sa kanya ng babae na hindi niya kailangang mag-alala. Sa pagkakataong ito, isa sa 3 pinakamakapangyarihang pinuno ang nangunguna sa mga specter. Para sa kanya, ang santuwaryo ay isang entablado lamang para sa isang puppeteer upang magtanghal. Nang makita niya ang mga konstelasyon sa kalangitan na isa-isang winawasak, nahulaan ni Pandora na opisyal nang nagsimula ang lahat. Isa-isang binabagsak ng puppeteer ang mga santo. Gayunpaman, determinado pa rin silang lumaban, hindi hinahayaang makapasok ng malalim ang mga specter sa santuwaryo. Gayunpaman, para sa kanya, lahat sila ay mga laruan lamang. Ang kanilang mga katawan ay nakatali ng mga di nakikitang tali na kontrolado niya, na pumipigil sa kanila na gumalaw ayon sa gusto nila, at isa-isa silang bumagsak. Iniulat ng mga sundalo sa puppeteer na inatake nila ang mga Guardian Saint. Tiwala sila na ang santuwaryo ay nasa kanilang mga kamay pagkatapos ng mga nakaraang engkwentro. Mayabang siyang naniniwala na ang kapangyarihan ng mga santo ay hindi dapat ikatakot. Bigla, naramdaman nila ang maraming talulot ng rosas na lumilipad sa paligid nila. Lahat ng landas patungo sa santuwaryo ay natatakpan ng mga talulot na iyon. 2 minion ang sumubok na humakbang pasulong, iniisip na hindi sila mapipigilan ng mga bulaklak, ngunit agad silang umubo ng dugo at bumagsak. Pinayuhan ng mga minion ang specter na huwag nang sumulong pa. Ito ay mga matangkad na pulang rosas na may napakalakas na lason. Isang bahagyang dampi lamang ay sapat na upang mapabagsak ang isang specter, ngunit hindi nakinig ang puppeteer. Ang bumabati sa kanila ay walang iba kundi ang gintong santo ng Pisces. Isa siya sa 12 makapangyarihang gintong santo mula sa malayong zodiac, na nagtataglay ng isang napakaganda at eleganteng anyo. Para sa gintong santo ng Pisces, walang silang isip na pumasok dito upang maghanap ng kasawian. Nagbabala siya na kung gusto nilang matulad sa 2 tauhan na iyon, dapat silang pumasok sa kanyang teritoryo. Ngunit kung gusto nilang mabuhay, ang tanging pagpipilian ay ang tumakbo. Gayunpaman, hindi natakot ang mga specter at sumugod. Natural, agad silang bumagsak sa gitna ng makamandag na dagat ng rosas. Hindi nila maintindihan kung bakit siya nakatayo sa gitna ng mga makamandag na rosas nang walang pinsala. Dahil tulad ng mga bulaklak na iyon, ang gintong santo ng Pisces ay may dalang lason sa kanyang katawan. Nang makita ang pulang usok na pumapailan lang mula sa mabatong burol sa paligid ng santuwaryo, nahulaan ni Aries na ito ay ang malademonyong halimuyak ng rosas ng gintong santo ng Pisces. Matatag ang panlabas na sistema ng depensa ng santuwaryo at marahil ay handa na silang makipaglaban sa tamang panahon. Marami pang ibang gintong santo ang nakikilahok din sa pamumuno. Lahat ng ito ay salamat sa linya ng labanan ng rosas ng gintong santo ng Pisces. Hindi makadaan ang mga specter sa hardin ng kasawian. May alam si Aries tungkol sa gintong santo ng Pisces. Ang kanyang bahay ang huling zodiac house na matatagpuan sa tabi mismo ng bulwagan ng Pope, dahil ang lugar sa paligid ng bahay ay natatakpan ng mga malademonyong rosas upang harapin ang mga nanghihimasok. Ang tagapag-alaga ng bahay na ito ay kailangan ding maging katulad ng mga bulaklak na nagtataglay ng mga lason sa kanyang katawan at kumpletong kaligtasan sa sakit. Ang gintong santo ng Pisces ay isang pangunahing halimbawa. Maging ang kanyang dugo ay naglalaman ng lason. Dahil sa kanyang gwapo at eleganteng mukha, marami ang humahanga sa kanya, ngunit bihira siyang makipag-ugnayan sa iba. Marahil sa takot na ang lason sa kanyang katawan ay makakasama sa kanila. Sa wakas ay yumuko ang Allopiers ng puppeteer specter at tinanggap ang mga utos. Ipinahayag niya na sa pagkakataong ito ay personal siyang kikilos. Kaagad pagkatapos, mayabang siyang tumalon pababa sa harap ng Pisces Gold Saint, na parang balewala sa kanya ang lason mula sa malademonyong hardin ng rosas. Pinuri pa niya ang halimuyak sa hardin na ito bilang kaaya-aya. Malumanay lamang na sumagot ang Pisces Gold Saint na ang mga hamak na nilalang ay talagang hindi kayang makilala ang pagitan ng halimuyak at lason. Agad na sumugod ang specter, determinadong sirain ang gwapong mukha ng santong ginto. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakawala ang Pisces ng isang itim na rosas na kayang sirain ang anumang mahawakan nito. Iyon ang sukdulang nakakasawi na pamamaraan ng santong ginto ng Pisces. Nagulat ang specter sa pag-atake kaya tumakas ito.
Gayunpaman, malumanay lamang siyang pinayuhan ng Pisces na huwag sayangin ang kanyang pagsisikap. Kahit saan siya magtago, hindi niya matatakasan ang itim na rosas. Pinuri pa niya ito dahil sa kakayahang tiisin ang malademonyong hardin ng rosas nang hindi gumuho. Ngunit agad na binaligtad ng Spectre ang sitwasyon, na nagsasabing ang mga rosas ng mga santong ginto ang walang silbi. Kaagad pagkatapos nito, biglang nalalanta ang mga rosas. Isang kakaibang masangsang na amoy ang pumailan lang sa paligid ng mga bulaklak. Iyon ang matinding pamamaraan ng halimuyak ng Spectre. Matagumpay niyang ipinahayag na ang kanyang halimuyak ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Pisces. Ang paglanghap lamang ng kaunti ay sapat na upang maparalisa ang 5 pandaman ng kalaban, mawalan sila ng malay, at mawalan sila ng balanse. Masyadong mabilis kumalat ang halimuyak. Nag-aalala ang Pisces na madaig nito ang amoy ng malademonyong rosas at direktang iihip sa santuwaryo. Ngunit mas mapanganib pa ay ang nayon pa rin sa unahan ng santuwaryo. Hindi niya talaga maaaring hayaang makarating doon ang nakal-alasong gas. Gumawa ang Pisces ng isang vortex para hilahin ang lahat ng nakal-alasong gas papunta sa kanya. Sa nayon, labis na nalito ang mga tao nang biglang naging kakaibang maputlang lila ang langit ng paglubog ng araw. Natatakot sila na ang mahalaga lang sa mga santo ay protektahan si Athena at iwanan sila. Ngunit isang batang babae ang nagsalita bilang depensa. Nakilala na niya ang gintong santo ng Pisces noon. Nangako siyang paprotektahan ang nayon na ito at naniwala siya sa kanya. Samantala, patuloy na sinisipsip ng Pisces ang lahat ng nakal-alasong gas. Nawalan ng kontrol ang Spectre, hindi alam ang plano ng Pisces at patuloy na sumugod ng mabilis. Isang manipis na pulang hamog ang nakapalibot sa kanya sa isang punto. Akala ng Spectre ay na-corner na niya ang Pisces, ngunit bahagyang ngumiti lamang ang gintong santo ng Pisces. Nakakatawa siyang isipin na maaaring makaapekto sa kanya ang ganitong uri ng lason. Nabuhay siya kasama ang mga lason ng demonyong rosas sa loob ng maraming taon hanggang sa punto na ang sarili niyang dugo ay naging lason. Pagkatapos ay ginamit ng Pisces ang kanyang dugo upang lumikha ng hindi mabilang na pulang tinak na tumutusok diretso sa katawan ng kalaban. Dahil na-neutralize ng nakal-alasong gas ang halimuyak ng rosas, hindi maaaring umasa ang Pisces sa amoy ng bulaklak para umatake. Kaya kinailangan niyang direktang iturok ang kanyang makamandag na dugo sa katawan ng Spectre. Ang resulta ay agad siyang bumagsak. Muling ngumiti ang Spectre ng puppeteer sa pagkaaliw. Ang tanawin ng Pisces na sumasayaw sa gitna ng mga rosas, pulang dugo, at mga lason ay nagparamdam sa kanya na ito ay isang magandang pagtatanghal. Ipinahayag niya na mula ngayon ay gagawin niyang sarili niyang magandang puppet ang Pisces, at sa pagkakataong ito ay tunay siyang kikilos. Inilabas ng puppeteer ang kanyang pamamaraan. Isang napakalaking buhawi ang bumangon, na tumama sa lahat ng mga gintong santo ng Pisces na mga demonic roses sa kalangitan. Pagkatapos ay matagumpay niya itong itinali gamit ang kanyang mga demonyong tali ng puppet. Dahil doon, inutusan niya ang kanyang mga allopiers na sumulong sa santuwaryo habang pinipigilan siya nito. Dahil narinig niyang may isang nayon bago ang santuwaryo, gusto niya munang sirain ang nayong iyon. Nang marinig ito, nagpumiglas ang Pisces, ngunit ang lahat ng pagtutol ay feudal. Pinaglalaroan siya sa kanyang palad. Sa wakas, nabali ng Pisces ang sarili niyang braso upang makatakas sa kontrol ng puppet. Pinuri ng Spectre na tunay na nabuhay ang Pisces ayon sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na santo. Ngunit sa ganitong kondisyon, halos hindi siya makahawak, at naroon lahat ang kanyang mga allopiers. Mabilis nilang wawasakin ang nayong iyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bahagyang ngumiti lamang ang Pisces, na sinasabing tunay na talunan ang Spectre. Ang kanyang mga allopiers ang unang malilipol. Ang mga malademonyong rosas ay hindi tumutubo sa iisang lugar lamang. Napakabilis, nakarating ang mga allopiers na iyon sa nayong nabanggit sa kanila ng Spectre. Nang makita ito sa harap nila, nagyayabang na sila, iniisip na susundin nila ang mga utos ng Spectre at gagawing dagat ng dugo ang nayong ito. Napakabilis, naamoy ng mga allopiers ang kanyang halimuyak. Nang mapagtanto nila ito, ang mga rosas ay tumusok na sa kanilang mga katawan. Ngayon lang sila nataranta at iyon ang teknik ng blood rose ng Pisces. Ang puting rosas ay didikit sa kaaway at direktang aatake sa kanilang katawan.
Nang tuluyang mamula ang mga puting talulot, masasawi ang lahat ng minion ng Spectre. Ang nakakatakot ay hindi ang mga rosas, kundi ang Gold Saint mismo ng Pisces. Tila tuluyang nawala ang cosmo ng lahat ng minion ng Spectre. Humagalpak siya sa pagtawa at hindi maintindihan ng Pisces kung bakit siya tumatawa gayong nasawi na ang lahat ng kanyang mga minion. Nabaliw na ang Spectre at inisip na ang Pisces Gold Saint sa harap niya ay isang kalaban na tunay na karapat-dapat sirain. Agad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na atake, tumatawa ng baliw habang ninanamnam ang sakit ng Pisces Gold Saints. Isang pulang hamog ng dugo ang nagpakita sa paligid niya. Ngunit ang tanging nakita niya ay interesante. Ngayon, ang mahalaga ay kung tatapusin ba siya muna ng Gold Saint ng Pisces or siya ang unang bubunutin. Nilinaw sa kanya ng Pisces na maaari niyang baliin ang kanyang mga braso, binti, or sirain ang kanyang mukha, ngunit hindi niya ito hahayaang makapasok sa santuwaryo. Nagpakita ang isang universo, ginamit ng Pisces ang kanyang ultimate Crimson Thorn technique, at naglulunsad ng patuloy na pag-atake sa Spectre. Sa harap ng atakeng iyon, nakatayo pa rin ang Spectre ng matipuno na parang walang nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong kasing gwapo ng Pisces ay magiging isang napakalakas na kalaban. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi pa rin sapat ang lakas ng Pisces, hindi pa rin sapat para lumaban at ipakita sa kanya ang tunay na kapangyarihan. Natalo na ang Pisces at naglaho na sa ere ang mga talulot ng rosas. Naramdaman lamang ng Spectre na isa talaga siyang kawili-wiling puppet. Sa nayon, naramdaman ng batang babae na may nangyari kay Pisces. Gayunpaman, inalo pa rin siya ng kanyang ama na huwag mag-alala dahil ang Pisces ay isang makapangyarihang santong ginto. Nang makita ang mapayapa at magandang nayon na sinubukang protektahan ng Pisces, determinado ang Spectre na sirain ito. Sumabog ang nayon dahil determinado rin siyang sirain ito at tumakas ang mga taga-nayon sa takot. Nakaipit ang ama ng batang babae sa ilalim ng mga bato. Kahit sinubukan niyang iligtas ito, sinabihan pa rin siya nitong huwag mag-alala tungkol sa kanya, kundi maging masaya. Kung pupunta siya sa santuwaryo, may tutulong sa kanya. Sinabihan niya itong patuloy na tumakbo at subukang mabuhay. Tumayo ang batang babae habang umiiyak, iniisip pa rin na hindi ito maaaring totoo. Dapat sana ay pinrotektahan sila ng santong ginto ng Pisces dahil nangako ito sa kanya. Anuman ang mga pangyayari, patuloy pa rin siyang naniniwala sa kanya. Noong panahong iyon, tumatakbo siya sa ulan, nag-aalala na ang mga talulot ng bulaklak na dala niya ay malalanta bago niya maihatid ang mga ito sa Pope. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang santong ginto ng Pisces at ibinigay sa kanya ang kanyang balabal. Gusto ng batang babae na lumapit upang magpasalamat sa kanya, ngunit pinayuhan niya itong huwag lumapit sa kanya. Akala niya ay lumalayo siya sa tao, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na may mga dahilan siya kung bakit lumalayo siya sa lahat. Akala niya ay makakasama sa kanyang katawan ang mga nakapaligid sa kanya. Gumugol siya ng maraming taon sa pagbuo ng resistensya sa mga lason at ang kanyang mga kuko at dugo ay naging nakakasawi na lason. Natatakot siyang ilagay sa panganib ang iba. Sa sandaling iyon, inakala ng batang babae na naunawaan na niya ang puso ng gintong santo ng Pisces. Gusto niyang malaman ng lahat na mabait itong tao. Tulad ng araw na iyon, lagi itong nakatayong mag-isa. Nagpakita ang Spectre sa harap ng batang babae. Nang makita ang rosas sa katawan nito, nahulaan niyang kilala nito ang Pisces, kaya nagpasya siyang papuntahin ito sa kanya. Sumigaw ang batang babae sa harap niya na ang santong Pisces ay hindi kailanman matatalo sa isang Spectre na tulad niya. Kaya agad na umatake ang Spectre, gustong tapusin agad ang batang babae dahil ayaw niyang sayangin ang oras. Tumayo sa harap si Gold Saint Aries para protektahan ito. Sinabi niyang siya ang bahala sa mga bagay-bagay dito at kailangan lang tumakas ng mabilis ang batang babae. Sa ngayon, bumagsak na ang gintong santo ng Pisces. Maging ang Aries ay nagpakita na at nahulaan ng Spectre na pumunta siya rito para maghiganti sa Pisces. At si Aries, ang una sa 12 zodiac houses, ay naisip na siya ang dapat pumihil sa kanya. Sa sandaling ito, walang oras ang Spectre para maglaro. Pinakontrol niya ang katawan ni Aries sa mga hindi nakikitang tali. Sa pagkakataong ito, haharapin niya ang mga bagay-bagay ng mabilis sa pamamagitan lamang ng pagbali sa kanyang leeg. Habang siya ay nagugutom sa sadistikong kasiyahan ng pagpapahirap,
isang itim na rosas ang itinanam sa lupa. Kaagad pagkatapos, nagpakita ang gintong santo ng Pisces, humihingi ng paumanhin kay Aries sa pagdudulot ng gulo. Malinaw na nabali ng Spectre ang lahat ng buto sa kanyang katawan, ngunit buhay pa rin siya. Labis din na nagulat ang Spectre na buhay pa ang Pisces. Naisip niya kung nasawi si Pisces ng mas maaga, magiging maganda sana ang kanyang pagkasawi. Hanggang ngayon, palaging inihihiwalay ng Pisces ang kanyang sarili dahil iniisip niya na ang kanyang dugo ay lason sa lahat. Naniniwala siyang mabubuhay siya ng ganito kahit ano pa ang kanyang hitsura. Ang kanyang kalmadong kilos ay palaging nakakasakit sa kanyang karangalan. Hindi pa rin niya naipapakita sa Spectre ang kanyang buong kapangyarihan. Mas lalong nabaliw ang Spectre, at patuloy na ginagamit ng Pisces ang kanyang Ultimate Crimson Thorn Technique. Mayabang na inakala ng Spectre na ang teknik na iyon ay walang kapangyarihan laban sa kanya, ngunit mali siya. Hinigop ng Crimson Thorn ang dugo ng may-ari, pagkatapos ay ginawa itong mga tinak mula sa hamog. Sa dami at kapangyarihang iyon, tunay na hindi kapani-paniwala ang Pisces. Nang mapagtanto ito ni Aries, marahil ay ginamit ng Pisces ang lahat ng kanyang dugo sa pag-atake laban sa Spectre, kaya napagod ang Pisces. Inakala ng Spectre na sawi na ang Pisces at si Aries ang susunod niyang kalaban. Gayunpaman, mahinahon lamang na tumayo si Aries. Hindi niya kailangang makipaglaban sa isang taong tulad niya at pinaalalahanan ang Spectre na tingnan ang sarili niyang katawan. Lumabas na ang malademonyong rosas na hawak ng Pisces sa kanyang bibig ay nasa katawan na ngayon ng Spectre. Ang rosas na iyon ay hindi isang malademonyong rosas, kundi isang puting rosas. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng Spectre, ito ay naging isang pulang bulaklak, ang dugo ay tumaas. Ang puting rosas na iyon ay sumipsip ng lahat ng nakalalasong dugo ng Pisces at naging pula. Ang layunin ng Pisces ay hindi gamitin ang pulang tinak, kundi ang gamitin ang rosas ng dugo sa pag-atake. Kaya, nabigo ang Spectre dahil minamaliit niya ang puwersa ng buhay ng Pisces. Hindi siya makapaniwala na mawawala ang kanyang buhay dahil lamang sa isang patak ng nakalalasong dugo. Nabaliw siya, determinadong pasabugan ang lahat ng mga santo at ang nayong ito dahil lamang sa kahihiyan. Gayunpaman, isang kristal na pader ang itinayo, na tumatakip sa nayon na sinubukang protektahan ng Pisces, kaya walang Spectre ang makakasira nito. Pagkatapos ay umubo ng dugo ang Spectre at nasawi. Natapos na ang lahat at gusto ng batang babae na sumugod papunta sa Pisces, ngunit pinigilan niya ito. Sa pagtingin sa mga talulot na lumipad hanggang dito, labis na naantig ang damdamin ng Pisces. Palagi siyang kasama ng mga nag-iisang rosas na ito. Ngunit ngayon, marahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang mga bulaklak na ito ay tunay na maganda. Tumunog ang mga kampana ng simbahan. Magkasamang bumalik sina Aries at ang batang babae. Sinundan siya ng batang babae, nagtatanong kung magpapatuloy ang labanang ito, mawawala ba ang buhay ng mga santo. Ang mga taong tulad ng Pisces ay lalaban hanggang sa sila ay masugatan, at ayaw ng batang babae na makitang masaktan ang mga santo, ayaw din niyang masawi ang Pisces. Naisip ni Aries na hindi sila lumalaban para masawi. Ang kanilang pinakamahalagang tungkulin ay protektahan ang buhay at pag-ibig sa mundong ito. Lumalaban lamang siya upang matupad ang kanyang tungkulin. Kahit na may naghihintay sa kanya ang kasawian or kung ano pa man sa kabilang panig, magpapatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Bigla, isang kakaibang tunog ang dumating, na nagsasabing walang kahulugan ang pagkasawi ng Pisces. Nagpakilala ang boses, gamit ang teleportasyon, isang tao ang tumayo sa harap nila. Nagpakilala siya bilang taga-Jemir at hiniling na mabilis na dalhin upang makipagkita sa Pope. Sa ganitong bilis, babagsak ang santuwaryo. Tila kinuha ni Spectre ang buhay ng gintong santo ng Pisces, ngunit kasabay nito, nawala rin ang kanyang Cosmo at ang kanyang mga Allopiers. Nag-aalangan pa rin si Hades sa di kalayuan, hindi alam kung ang mga napalayang kaluluwa ng Spectre ay lalapit sa kanya, kung mapapalaya niya silang muli mula sa mga tanikala ng buhay, sakit, at pagdurusa. Tinawag niya ang susunod na Spectre, isang mandirigma mula sa walang hanggang kapayapaan ng kasawian. Nang dalhin ang bata sa harap ng Pope, natagpuan niya ang lahat na walang kabuluhan. Naikuyom ni Aries ang kanyang kamao, naiinis. Pagkatapos ay naging ganap na walang kabuluhan ang pagkasawi ng kanyang kaibigan.
Naghanda rin ang Diyosa na si Athena ng susunod na hakbang. Gumamit siya ng isang protection na spell na nakapalibot sa buong lugar ng santuwaryo at hinaharangan ang Cosmo ni Hades sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit ang pagpapanatili nito ay lubos na makakaubos ng kanyang lakas. Ang tanging magagawa nila ay talunin si Hades at wakasan ang banal na digmaang ito sa lalong madaling panahon. Ang bata ay may mahalagang mensahe na may kaugnayan dito mula sa nakatatanda. Kailangan na lang nilang maghintay ng isa pang araw, at magdadala sila ng magandang balita sa Diyosa na si Athena kasama ang santong si Pegasus. Ayon sa matanda, papunta sila sa puno ng Sependes. Ayon sa matanda, hindi ito umiiral para sa mga specter ng underworld. Nangangahulugan ito na kahit ang specter na si Thanos ay mabubuhay muli, at nangangahulugan din ito na hindi nila kailanman matatalo ang mga specter. Kung susundan nila sila, akala nila ay mabilis silang makakarating sa kanilang destinasyon, kaya patuloy silang sumulong. Gayunpaman, mula nang matagpuan nila ang labasan, nakarating sila sa isang liblib na lugar. Doon, isang nagugutom na lobo ang naghihintay sa kanila. Ito ay si Cerberus at nandito ito upang magbantay laban sa pagpasok sa lugar na ito. Pinaalalahanan sila ni Yosora na mag-ingat sa tatlong ulo nito. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Tinma na tumulong. Sasalakayin niya ang tatlong ulo ng sabay-sabay at talunin ito, at napakabilis, napatumba niya ito. Nasa ikapitong bilangguan sila, ang lugar na nagpaparusa sa mga sakam na magnanakaw at manloloko. Ang landas na kanilang tinahak ay diretso rito. Hindi makapaniwala si Tinma na ang isang taong dating mahilig sa liwanag at mga kulay tulad ni Blonde Boy ay nasa isang mundong tulad nito. Isang bilog ang nagpakita sa espasyo, nagpakita si Hades, na nagsasabing pumunta siya rito upang makipagkita kay Tinma. Ang buhok ni Hades ay naging itim, at hindi maintindihan ni Yato kung bakit pumunta rito ang hari ng underworld. Dahil ito ay isang magandang pagkakataon, determinado si Yosora na huwag hayaang makatakas si Hades. Nagmadali siyang umatake, ngunit ito ay walang silbi. Sa kabaligtaran, inisip ni Hades na talunan siya sa pagharang sa pagitan niya at ni Pegasus. Natataranta na binalaan ni Yato si Tinma na huwag siyang pakinggan. Gayunpaman, patuloy niyang bani-brainwash si Tinma. Nais niyang talunin si Athena at makamit ang walang hanggang kaligayahan. Mabuti na lang at napakalinaw ng isip ni Tinma. Binitawan niya ang mga kamay ni Hades. Hindi niya ito kailanman pakikinggan tungkol sa paggawa ng mundong ito bilang isang kaharian ng kasawian. Tatayo siya sa tabi ni Sunshine at siya ngayon ay naging isang santo ng Diyosa na si Athena. Pagkatapos ng lahat, humakbang si Yato, inisip niyang walang muwang na kaya nilang tapusin ang digmaang ito ngayon din. Pero hindi nagbibiro si Tinma kanina at sinuntok niya si Yato ng diretsyo. Ipinaliwanag ni Yato na sinusubukan lang niyang magbiro para maibsan ang tensyon. Sa pagkakataong ito, dumating ang tatlo bago ang talon ng dugo. Matatagpuan sa pagitan ng ika-6 na bilangguan at ika-7 bilangguan ang talon ng dugo. Sa itaas mismo ng talon ay ang sumisipsip ng mga sustansya mula rito. Ang puno ng Sependes ng underworld. Kaya umakyat ang tatlo sa bangin para makarating sa puno. Simula nang tumuntong dito, palaging may kakaibang pakiramdam si Tinma. Ipinaalala niya sa kanyang dalawang kaibigan na ang talon ay tumigil sa pag-agos na parang huminto ang oras. Tila may isang mortal or specter na napadpad sa lugar na ito. Ang taong lumabas mula sa loob ng talon ng dugo ay ang Virgo Gold Saint. Tinanong niya si Tinma kung gusto ba talaga niyang patuloy na kalabanan ang Diyos ng underworld. Hindi lubos na maintindihan ni Tinma kung bakit magpapakita ang isang gintong santo sa underworld. Sa sandaling ito, nabanggit ng kanyang kasama ang Virgo Gold Saint, isang taong kainahinala. Simula nang maging isang Gold Saint, hindi na siya umalis sa kanyang templo. Palagi siyang napapalibutan ng hindi mabilang na mga tsismis at maaari ring magpakita kahit saan. Kung bibilhin ng kaaway, malamang na siya ay magiging isang lubhang nakakatakot na kalaban. Maging si Ryudo ay hindi mapigil ang magduda. Hindi niya maintindihan kung bakit laging nakaupo at nagmumuni-muni ang Virgo sa isang lugar, at hindi rin alam kung talagang nakikilahok siya sa banal na digmaan or hindi. Sa underworld, naramdaman ni Tinma na ang Cosmo ng Gold Saint na ito ay kabilang sa kanyang panig, ngunit kasabay nito ay dala ang pakiramdam ng isang kaaway. Ang katotohanan na kailangan niyang lumahok sa banal na digmaan ay nagpapatunay na ang mundo ay hindi na maliligtas.
Walang pakialam si Tinma. Ano man ang mangyari, pipiliin niyang lumaban upang protektahan ang daigdig at si Sunshine. Ngunit ang kanyang mahinang suntok ay hindi kayang talunin ang Virgo Gold Saint. Isa pang universo ang nagpakita sa kanyang harapan. Si Virgo, ang naghahanap ng katotohanan, ay nagtanong kay Tinma kung bakit siya lumaban. Sinubukan ni Tinma na magbigay ng ilang mga slogan, ngunit lahat ng mga ito ay walang kabuluhan sa harap ng Gold Saint. Naniniwala siyang ang lalaki ay walang pundasyon, walang matibay na dahilan. Sa katunayan, ang sinabi ni Hades ay tila mas tama. Kung ang mga tao ay nabubuhay lamang sa pagdurusa na may nakaraan na puno ng kawalan ng pag-asa, kung gayon ang kasawian ay maaaring maging kalayaan. Sino mang tamaan ng teknik ng Virgo ay mawawala ang lahat ng 5 pandama. Kapag ang isang kaluluwa ay natanggalan ng mga pandama, tuluyan itong mawawala. Kung mawala si Tinma, ang kagustuhan ni Sunshine na protektahan ang daigdig, na kay Athena, ay mabubura rin. Natapos na ang labanan. Lubos na nabasag ni Tinma ang ilusyon ni Virgo. Lumabas na ang labanan ngayon ay naganap lamang sa loob ng kanyang ulo. Ang tanging bagay na nakaligtas sa underworld, ang puno ng Sependest, ay nakakonekta sa cosmo ni Tinma at namulaklak at namunga. Nahulog ang prutas na hinahabol ng nakatatanda ng Jemir. Pinayuhan siya ng Virgo na kumuha ng pinakamarami hanggat maaari, mas marami mas mabuti, at nangako siyang magkikita silang muli sa ibabaw. Natapos na ang ilusyon, nagising na rin sina Yato at Yasora. Nasalo nila si Tinma, na napahirapan at nahulog mula sa puno. Iniabot ni Tinma ang mga bunga ng Sependest. Ang kanyang misyon ay ibalik ang mga ito. Iisang bulaklak na lang ang natira sa Pulse Ares. Kailangan nilang bumalik sa lalong madaling panahon kung hindi ay masasawi siya. Binuhat ni Yato si Tinma at tumakbo ng mabilis. Sa wakas, natapos na ni Ryudo ang kanyang misyon at bumalik. Umalis na rin si Virgo sa kanyang templo. Nakatagpo niya si Ryudo at sinabing ang disipulo ni Ryudo ay maaaring medyo walang karanasan, ngunit isa ring mabuting tao. Ibinalik ng grupo ni Yato si Tinma. Pagbalik nila, pinabati ng maayos ni Yato si Tinma sa diyosa na si Athena. Gayunpaman, nang marating nila ang labasan ng underworld, nakasalubong nila ang Spectre Beetle na nagbabantay sa lugar na ito. Nabalitaan niya na gumuho ang talon ng dugo, at lahat ng ito ay dahil sa mga santo. Kaya, narito siya upang lipulin sila. Nagpa siya si Yato na manatili upang pigilan siya habang iuuna ni Yasora si Tinma dahil wala na silang gaanong oras. Nangako siya sa kanya na babalik siya sa santuwaryo. Nagising si Tinma at nasa tabi niya ang matanda. Ipinaliwanag niya na nasa Jemir siya at nakaligtas at nakabalik. Nagising din si Yasora, ngunit wala pa ring malay si Yato. Ipinaliwanag ni Yasora na inatake sila ng isang specter sa daan patungo sa underworld. Sinabihan sila ni Yato na magpatuloy habang siya ay maiiwan. Bagamat gusto na ring umuwi ni Tinma, ayaw niyang mabuhay muli habang sawi na ang kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, si Yato sa underworld ay pinahirapan pa rin. Siya at ang Spectre ay matinding naglalaban. Nang malapit ng matalo, naalala ni Yato ang kanyang pangako na babalik sa diyosa na si Athena, kaya pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas, nagising din si Yato. Nahulaan ng matanda na pinagpala siya ng espada ni Athena. Ang panalangin sa espada ay ang panalangin ng diyosa na si Athena para sa santuwaryo. Ang proteksyon na aura mula sa espada ay gumana at hinayla pabalik si Yato. Napakaswerte na ligtas silang tatlo. Sinabi ng matanda na masyadong maaga pa para magdiwang dahil may humahabol mula sa underworld dahil kinuha nila ang bunga ng puno ng Sependest. Pumunta rito ang mga Spectre upang manghuli sa kanila. Determinado silang lipulin ang grupo ni Yato nang walang awa. Gayunpaman, nang sumulong sila sa lambak, nakakita sila ng isang bagay na kakaiba. Napakahaba ng landas sa lambak. Pagkatapos ay nagpakita ang gintong santo ng Virgo. Pumunta siya rito upang harapin ang mga Spectre. Nakilala ng Spectre ang kosmong ito. Hindi niya alam kung kaaway si Virgo or ano. Nagpakita sa harap niya si Virgo at gusto niyang makilala ang matanda. Iniharap ni Yasora ang mga bunga ng puno ng Sependesta. Ayon sa alamat, ang mga Spectre ay immortal. Ang mga prutas na ito ay mula sa tanging nabubuhay na bagay sa underworld, ang puno ng Sependest. Ito ay ganap na kabaligtaran ng mga surplus na nilikha mula sa mga mineral ng underworld. Sinasalungat nito ang immortalidad ng mga Spectre.
Sa madaling salita, ito ay isang sandata na maaaring pumihil sa mga kaluluwang protektado ng mga surplus ng Spectre. Ngunit kung hahayaan itong ganito, wala pa rin silang silbi. Iyon din ang dahilan kung bakit narito ang Virgo, upang gawing mga sandata ang mga prutas na ito. Kailangan ng lahat ng napakalakas na Cosmo. Sa Underworld, ang Spectre na kanilang pinaslang pagkatapos makuha ang prutas ng Sependisa ay nabuhay muli. Naisip ng Spectre na dahil nandito ang gintong santo ng Virgo, walang dapat ipag-alala. Ngunit hinayaan ng gintong santo ang mga Spectre na hawakan ang lahat ng mga kaaway na Spectre ng mag-isa dahil abala siya. Kailangan niyang makamit ang kapangyarihang katumbas ng mga Sapendes. Ang tanging makakagawa nito ay ang bulag na santo ng Virgo. Dahil siya ay bulag, mayroon siyang kakayahang makaramdam ng higit pa kaysa sa iba. Bagamat hindi niya makita ang mukha ni Tinma, alam na alam niya kung ano ang kanyang kalagayan. At alam din niya na suot pa rin niya ang punit na telang iyon. Ang tela ni Tinma ay naayos na at naging isang ganap na bagong tela. Lumabas siya upang pigilan ang mga puwersa ng Underworld. Gayunpaman, ang mga pinaslang niya ay muling nabuhay. Sila ay mga immortal na mandirigma, hanggat pinoprotektahan sila ng Underworld ni Hades, patuloy silang babalik. Sa loob, ang gintong santo ng Virgo ay patuloy pa rin sa kanyang gawain. Nabuhay siya sa isang mundong walang liwanag at tanging ang Cosmo lamang ang kanyang minamahal. Sa wakas, nagkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. Si Tinma sa labas ay nakikipaglaban pa rin sa mga Spectre. Sumugod si Yoto upang suportahan siya. Sinabi ni Yosora na sa sandaling ito ay nililinas ng gintong santo ng Virgo ang rosaryo at pinipino ang Cosmo nito. Inutusan sila ng matanda na protektahan ang lugar na ito hanggang sa matapos siya. Pinalakas ni Tinma ang kanyang espiritu at kaya sumugod ang tatlo sa labanan. Gaano man nila kahirap ang kanilang pagsisikap, ang mga napaslang ay patuloy na nabubuhay. Sa wakas, tila tapos na ang Virgo. Ang kanyang Cosmo ay sumikat ng napakalakas. Naalala ni Virgo ang unang pagkakataon na nakilala niya si Athena mula sa malayo sa isang maliit na anyo. Sa buhay na ito, si Athena ay ipinanganak sa isang liblib na nayon sa Italia. Naisip niya na may dahilan at ang babae ay walang kaalam-alam sa kanyang pagkakakilanlan bilang Athena at isa lamang ordinaryong babae. Naisip niya na kalawang kabuluhan na ang isang diyosa ay napili upang muling ipanganak bilang isang tao at mamuhay ng pagdurusa. Hindi niya maintindihan kung paano naliliwanagan ng isang Diyos ang mundo hanggang sa makilala niya ito na may ginagawa sa templo ng Virgo. Ipinaalala niya rito na ang Pope ay labis na nag-aalala at hindi siya dapat magpagala-gala. Akala ni Athena ay hindi siya nakakakita. Ipinaliwanag niya na nararamdaman niya ang lahat at dahil doon ay nakikita rin niya ang pagdurusa ng mundo ng tao, gusto man niya or hindi. Naupo si Athena, hinuhulaan na labis din siyang nagdurusa. Ang ngiti nito ay muling gumising sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, nagising niya ang kanyang kapangyarihan at tuluyang winasak ang mga Spectre. Ang Spectre ay gumuho, tuluyang naglaho, at ang Virgo ay bumalik din sa kanyang paningin. Napansin niya na ang Spectre ay mukhang mas bata kaysa sa kanyang inaakala at ang Spectre ay kamukha rin ni Athena noong bata pa ito. Naalala niya si Tinma na buong pusong inaalagaan si Athena. Kumpleto na ang rosaryo na nagbuklod sa mga kaluluwa ng mga Spectre. Ngayon, ang hukbo ni Athena ay maaaring maging kapantay ng mga Spectre. Gayunpaman, ito ay ipinagpalit na sa kaluluwa ni Virgo. Umiiyak si Tinma, hindi maintindihan, at pinagalitan ang Virgo na parang ewan. Gaya ng inaasahan, humina ang pananggalang na harang ng diyosa na si Athena. Iniulat ng mensahero mula sa Ymir na may ilang Spectre na nabuhay muli. Nasakop sila at ang kanilang mga katawan ay dinala sa loob ng harang. Iniulat din ni Taurus na mayroong isang Spectre na kasing lakas ng tatlong general ng Spectre kung ikukumpara sa gintong santo ng Sagittarius. Tungkol naman sa diyosa na si Athena, sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit malinaw na hindi siya maayos. Ang kanyang harang ay sapat na upang pigilan ang mga Spectre na ganap na mabuhay muli, ngunit hindi niya matiis ang pressure ng Cosmo araw-araw magpakailanman. Halos umabot na sa limitasyon ang katawan at kaluluwa ni Athena. Kailangan siyang palayain ng mga santo mula sa pressure na ito sa lalong madaling panahon. Pumanaw na ang gintong santo ng Pisces. Hindi pa rin bumabalik ang santong ginto ng Virgo. Nasugatan ang santong ginto ng Taurus at labis itong nag-alala sa Sagittarius.
Matigas ang ulong sinabi ni Taurus na maayos naman siya. Ngunit nang bahagyang hawakan siya ni Sagittarius, umubo ng malakas si Taurus. Pinayuhan siya ni Sagittarius na panatilihin ang kanyang lakas. Dahil ito ay isang banal na digmaan, maaaring dumating ang sakripisyo anumang oras upang protektahan ang Diyosa. Kasama na ni Sagittarius si Athena mula pa noong bata pa ito, simula nang imulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang mundo. Siya ang nagdala sa kanya rito. Natagpuan niya ang Diyosa na si Athena sa nayon ng araw na iyon. Ngunit ngayon, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay naging si Hades na lamang. Hindi sigurado si Sagittarius kung tama or mali ang kanyang pinili ng taong iyon. Nang makita niya si Athena na kailangang labanan ang kanyang maamo na kalikasan upang lumaban, sumakit ang kanyang puso dahil ayon sa kanyang mga salita, si Blonde Boy ay parang si Pegasus Tinma noon, isang inosenteng bata lamang. Bigla, nagpakita ang isang cosmos na kasing lalim ng dilim. Agad na dumilim ang langit at nabasag ang pananggalang na harang ni Athena. Nagpakita si Hades, binati si Athena matapos hindi siya makita ng matagal. Nakilala ni Athena ang kanyang kaibigan noong bata pa na Blonde Boy. Ngunit ngayon, siya na ang naging hari ng underworld na si Hades. Itinaas niya ang kanyang kamay at winasak ang mga nayon at mga kastilyo ni Athena. Hindi rin inaasahan ng mga gintong santo na personal na papasok si Hades sa santuwaryo. Nagkimkim pa rin ng sama ng loob si Ryudo tungkol sa araw na winasak ni Hades ang kanilang tinubuang bayan, na nagtulak sa kanila na umatras at hindi niya ito malilimutan. Gumamit si Hades ng isang pamamaraan na pumipigil sa paggalaw ng mga katawan ng mga santo. Pagkatapos ay naglakad siya sa harap ni Athena, sinasabing ngayon ay hindi na siya nito kapatid. Naglaban silang dalawa sa loob ng 200 taon. Ang pagpapahalaga sa mga alaala ay kawalang katarungan para sa mga tao. Walang saysay ang mabuhay na dala ang pasanin ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Gaano man kahirap sikapin ni Athena na maging tao, ang magagandang araw ng nakaraan ay hindi na maibabalik. At ang mga nag-alis ng mga araw na iyon ay ang mga santo. Tumayo si Sagittarius sa ilalim ng matinding presyon, itinutok ang kanyang pana kay Hades. Inisip ni Hades na ito ay isang walang galang at kalokohan. Kinilala niya si Sagittarius bilang ang kumuha kay Athena palayo sa nayon 5 taon na ang nakalilipas. Naniniwala si Sagittarius na tama ang desisyong protektahan siya. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ipinanganak si Athena sa panahong ito kasama sina Blonde Boy at Pegasus Tinma, na isinapanganib ang kanilang buhay upang protektahan ang batang lalaki na ang katawan ay kinuha ni Hades noong taong iyon. Sinabi ni Hades na walang saysay ang pagmamahal ni Athena sa kanya. Para sa mga santo, ang pag-ibig ni Athena ay sumisimbolo ng pag-asa, ngunit ang lahat ay walang silbi sa ilalim ng mga kamay ni Hades. Ang palaso ni Sagittarius ay naiwas pabalik, dahilan para siya ay bumagsak. Sa wakas ay humakbang si Athena sa larangan ng digmaan. Hinugot niya ang kanyang cetro, naghahanda para sa labanan. Sa sandaling iyon, bumalik si Tinma, nakatayo upang hamarang sa harap niya. Gaya ng ipinangako, bumalik na siya upang talunin si Hades. Dahil sa sakit ng malupit na katotohanan, hinugot ni Athena ang kanyang cetro, naghahandang pumasok sa labanan. Bumalik na si Tinma, ngunit ang muling pagsasama ng tatlo mula sa mga panahong iyon ay hindi na kasing kumpleto ng inaasahan nila. Inilabas ni Tinma ang rosaryo, ang bagay na pumipigil sa mga specter na patuloy na mabuhay muli. Ang rosaryo na ito ay gawa sa puno ng Cependus. Ang tanging puno na umiiral sa underworld, ganap na kabaligtaran ng mga surplus na binubuo ng mga mineral sa underworld. Taglay nito ang kapangyarihang supulan ang immortalidad, tinatakan ang mga kaluluwa ng mga specter na protektado ng kanilang mga surplus. Ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring ganap na kontrolin ng rosaryo. Malinaw na naunawaan ni Tinma na si Athena ay nag-enchant ng isang sinaunang spell, na lumilikha ng isang protection na harang sa paligid ng santuwaryo. Tiniyak niya rito na magiging maayos din ang lahat. Isinapanganib ng gintong santo ng Virgo ang kanyang buhay para kay Tinma, para sa rosaryo, at para rin kay Athena. At ngayon, ang tanging dahilan kung bakit patuloy na lumaban si Tinma ay ang pangakong muling pagsasama na ginawa ng tatlo ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang muling pagsasamang ito ay puno ng trahedya. Ang Blonde Boy ay naging si Hades, gustong saktan ang sarili niyang kapatid.
Tulad ng pagsira niya sa kanilang tinubuang bayan ng walang pagsisisi, biglang may asong tumakbo palapit. Ang parehong hayop na nagligtas sa kanya 2 taon na ang nakalilipas. Para kay Hades, ang pangako mula pa noong mga nakaraang taon ay may kahulugan pa rin. Ito ay dahil hindi na maaaring maging katulad ng dati ang lahat. Tinanong ni Hades si Tinma kung sa tingin niya ay sasaktan niya si Athena ng walang pagsisisi. Ang sagot ay oo. Agad na nagpalit ang maliit na aso bilang si Cerberus, ang asong may 3 ulo na nagbabantay sa underworld. Hinayla ni Tinma si Athena palayo, napagtanto na ang hayop ay hindi kailanman naging pangkaraniwan. Pinagtibay ni Hades na ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Hindi niya kailanman balak na buhayin muli ang mga specter. Hinamon ni Hades si Tinma na gamitin ang rosaryo kung gusto niya, dahil para sa kanya, ang kasawian ang pinakapayapang gamot. Ang mga santo, specter, Athena, Tinma, at lahat ng buhay sa mundo ay kalaunan ay kailangang lumipas. Iyon ang misyon ng hari ng underworld na si Hades. Si Pandora, ang nakaligtas mula sa nakaraang banal na digmaan, ay nagpakita din. Ang kanyang kaluluwa ay palaging nagsisilbi sa kagandahan. Si Pandora talaga ang nag-aalaga sa blonde boy mula pa noong bata pa. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga diyosa na may lahi ni Zeus ay bihirang magdala ng mabubuting bagay, ngunit si Athena ay naiiba. Hindi pa siya gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan upang kamuhian siya ni Pandora. Ngayon, opisyal na nagharap sina Pandora at Athena. Pinuna ni Pandora si Athena dahil sa muling pagsilang sa isang mortal na katawan, pagkatapos ay kinuha ang katawan ng nakababatang kapatid ni Hades, pinaghihinalaan na ibinaba ni Athena ang kanyang sarili upang kontrolin si Hades noong bata pa ito. Mahinahong sumagot si Athena na ang pamumuhay bilang isang tao ay hindi isang pagpapababa ng antas or isang bagay na dapat ikahiya. Para sa kanya, ang mga araw na ginugol sa pamumuhay kasama sina Tinma at Blonde Boy ay mas mahalaga kaysa sa pagiging isang diyosa lamang. Wala siyang mga pakana, nais lamang niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang mga mahal niya. Sumugod si Pandora upang salakayin si Athena, ngunit hinaranggan siya ni Tinma. Inutusan ni Hades si Pandora na umatras. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay bumalik sa kastilyo ng underworld. Sapat na ang natutunan niya tungkol sa lahat ng bagay at wala nang dahilan upang magpatuloy sa pananatili sa santuwaryo. Sinubukan ni Tinma na habulin si Hades, ngunit agad siyang natamba. Ang lahat ng kanyang mga pag-atake ngayon ay hindi na sapat ang lakas upang maabot si Hades. Bago umalis, sinabi ni Hades na sa lalong madaling panahon ng buong mundong ito ay makakasaksi ng isang painting. Biglang nagbago ang langit na parang naging isang higanteng painting. Natigilan ang lahat, ito ang nawawalang canvas. Kapag natapos na ang painting, mabubura ang buong mundo. Pagkatapos mawala si Athena, hindi naintindihan ng mga Gold Saint kung bakit nagpakita ang painting na ito. Napagpasyahan ni Ryudo na hindi lamang ito isang obra maestra. Maaaring gamitin ni Hades ang painting upang sirain ang buhay. Labis na nag-aalala si Ares tungkol kay Athena at sa Pope. Naunawaan niya na kapag natakpan ng nawawalang canvas ang buong kalangitan, ang mga kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay lalamunan. Napagtanto rin ni Tinma na lahat ng ipininta ni Hades ay mawawala sa mundong ito. Kapag natapos na ang painting, ang Earth ay ilulublob sa walang hanggang kadiliman. Tinanong ni Tinma si Hades na hindi ito ang dahilan kung bakit siya palaging nagpipinta. Nang sinubukan niyang sumulong muli, isang specter ang humarang sa kanyang landas. Ang Gold Saint na Taurus, kahit na malubhang nasugatan, ay sumugod pa rin upang protektahan si Tinma. Naniniwala siya na ang tanging pag-asa ng mundong ito ay nakalagay sa kanya, isang taong naging matalik na kaibigan ni Hades. Tungkol naman kay Tinma, determinado siyang maging pipigil kay Hades. Tumalon siya sa karwahe na kabayo, at ipinahayag na hindi siya susuko hanggat maabot niya ang dating kaibigan na Blonde Boy. Ngunit natamba siya ni Pandora. Nang tumahimik muli ang lahat, tinanong ni Pandora si Hades kung bakit siya pumunta sa santuwaryo, dahil hindi siya naniniwala na pumunta siya rito para lamang lumaban. Sumagot si Hades na ang pagtalo sa isang santo sa puot ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Napagtanto rin niya na gusto siyang protektahan ng labis ni Pandora, tulad ng pagkulong sa isang ibon.
Sa Underworld, naniniwala ang mga nasasakupan ni Hades na ang Hades sa panahong ito ay mayroon pa ring labis na pagkatao, hindi tunay na angkop na maging hari ng Underworld na mamumuno sa kaharian ng mga sawi.